Wala na kayong energy? Naubos ng holiday season? So, ano ba ba? Ayan. So, yan. So, to introduce, ano yan? Honey? Honey yan eh. Actually, ilan ko lang yung nalaman na Happy New Year yan kasi nakita ko sa note sa Instagram. Puro mga naka-HNY. Tinanong ko pa eh. Medyo ano na ako eh, hindi na ako masyadong gumagamit ng shortcut word. So yan, yung HNY pala is Happy New Year. So yan, pabati muna ng isang Happy New Year sa inyo lahat. Yun no? Hindi ko kayo nag-enjoy last year. Kumusta yung New Year nyo? Wala namang may sakit. Ayan. Parang malungkot kayo lahat. Naubos na papasok na kasi bukas. So, kahit ako malungkot yan. Pwede pa yun extend. Maintindihan kayo ng mga teacher nyo. Okay? So, dumako muna tayo sa since New Year, mapakita kayo mga wrap-up ko. Yes. Yung lang. So, eto madalas lumalabas sa feed eh. Yung, familiar na ba kayo sa wrap-up? Sino yung nag-wrap-up sa inyo? Nag-wrap up ba kayo? May mga templates na yan sa TikTok. 2025 wrap-up tapos yung mga pinagagawa mo last year. If kung nag-picture ka, o nagsisave ka ng memories through documentation sa pictures, yan, pwede kayo gumawa ng wrap-up. So, yung wrap-up sa mga hindi nag-wrap-up, ito yung yung mga ginawa mo last year, tapos gusto mo siyang i-share. So, yun yung mga highlights of the year. So, may mga highlights ba kayo last year? Isang highlight ng church natin is yung youth. So, last year tayo nag-start ng youth. Hindi ko alam kung anong specific month, pero by the grace of God, nandito pa rin tayo lahat. So, malakpakan natin yung bawat isa. Okay. So, sana may wrap-up ulit tayo for the next 2026, no? So, start of the year, try to document things para at least meron na kayong pang wrap-up for end of the month, okay? So, sa kabila ng wrap-up, usually kasi kapag nag-wrap up tayo, ang inilalagay lang natin pag-highlight is yung mga best moments ng buhay natin. Pero sa kabila ng mga lenses na yon or sa kabila ng mga picture na yon, may mga struggle din tayo, syempre, as a person, as a youth, as a leader, of course, as a working individual, may mga failures, may mga pagsubok tayo bago tayo dumating sa mga ganun. So lahat naman ata kayo, especially yung mga nag-aaral, yan. Yung mga study first, yung mga inuna yung pag-aaral kaysa sa love and good job. Siyempre, para sa inyo yan. So, yung mga ganun, may mga disappointing moment din tayo sa buhay natin. And mostly, hindi natin yung sinasama sa highlight natin. Kasi weird nga naman na ilabas pa natin yan sa social media, no? Pero again, ang pinapoint out lang natin, every year, hindi siya laging okay o hindi siya laging smooth. So, yun, no? So, napansin niyo ba, kapag may mga bagay kayong gustong ayusin, usually meron tayong reset na tinatawag or gusto natin magsimula ulit. Especially kapag New Year, dito nagsisimula yung mga New Year's resolutions. May mga New Year's resolution na ba kayo? Mga bagets? Wala? Kung ano ka nung last year, ganun pa rin. Sabi kanina nung umaga preaching, dapat daw kapag ako nagbabago tayo, dapat may nakikitang bago sa atin. Okay? Kasi ang madalas na nangyayari sa atin, nagiging stagnant tayo or kung ano yung ginawa natin last year, wala tayong pagbabago. So most of the time, yung nagiging drive natin para magbago, kung kailan nagpapalit yung taon. So kung may mga, usually wala pa naman nagda-diet sa inyo, no? Pero yan, pagka may edad na, start na sila by at this point in time, pwede na, no? Legal na. Tapos kapag gusto mo nang mag-ayos ng study mo, nag-aaral ka, sa 2026, okay na, start na ako. Ganun. So kung may mga broken career kayo, yung pagkakataon nyo para ayusin yun, sa pagbabago ng taon, pwede na natin siyang simulan. Yan. Madali lang mag-reset. Madali lang ba mag-reset? Kung meron kayong mga phone, pagka nagkakaroon ng problem yan, long press lang, nagre-reset na. Diba? Only reset yan. Pero sa buhay natin, ang tanong sa atin, pwede ba tayong magsimula ulit? Sagot po. Pwede? Last mo na yan. That's your last hug. Makakapanood ng mga TikTok frenzy. Wala? O, pwede ba mag-reset ulit? Okay. Sige, tignan natin. Kay God, ano sagot po? Oo.
Kay God, only reset. So kung gusto natin mag-reset, usually hindi na natin hintayin yung New Year. Pwede mo nang gawin yun ngayon agad. O kung gusto mo magbago, mayroon kang pagsisisi, may gusto kang i-retract or gusto mong i-refrain yung mga dati mong kinakalimutan na, tapos gusto mo siyang ayusin, pwede mo na siyang i-reset. Kasama nino? Ni Lord. Okay. So, tayo tayo. As we go, meron tayong 3 pointers. Sa una, nakalagay dyan, point number 1, pabasa po. God is not stuck in your past. O hindi ka nililimitahan ng failure mo. Alam niyo po ba yung word na failure? Negative ba yun? Sagot po. Yes? Hindi lagi, no? May mga failure na merong magandang bunga sa buhay natin. So, hindi naman tayo perfectly walking to smooth path. So, may mga bagay na marami tayong failure. Pero yung point 1 natin is, God is not stuck in your past. Si Lord, hindi siya na-stuck dun sa past natin. When you reset, automatic new life yun. Or, sabi nga nila, meron kang new heart. O hindi ka nililimitahan ng failure mo. So, kung may mga Bible tayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Isaiah 43:18. So, in-highlight ko siya, nakalagay dyan, forget the former things, do not dwell in the past. Ano po ang ibig sabihin yan? Ano po ibig sabihin yan? Yan. Sabi dito, sa note ko, hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan na lang natin yung mga past natin. So, sabi nga nila, di ba, learn from your experience. So, kay Lord, hindi naman automatic yun na kailangan mo na siya i-forget or kalimutan. If meron kayong pinagsisisihan, may mga kailangan tayong hihingi ng patawad, diba? Hihingi natin kay Lord ng gabay yun, tapos balikan natin siya ng mas maayos. Sabi nga kanina, kay God, pwede ang reset. So, mayroon tayong reset button doon sa bagay na yun. Sorry. Okay. Huwag hayaan ang past, sabi dito, huwag mo hayaan ang past mo ang magdikta ng future ninyo. May mga kabataan kasi na nahihirapan get over, especially sa past nila. So, mahirap naman talaga yun kasi part yan ng ating buhay. So, ano po yung mga laging naririnig natin sa mga kabataan? So, marami, sinasabi nila, ganito kasi ako, or ganito kasi ako dati, nasira ako na eh. So, usually, hindi mo na siya kayang ayusin. So, late na masyado, kaya yung mga bounded by time. So, for example, in your case, may mga kabatch tayo na hindi na nag-pursue ng study nila. So, usually, ang maririnig mo sa kanila is late na kasi. O wala na kasing time. Pero in reality, tayo lang yung nag-create nun, no? Marami tayong way or opportunity para gawin yun. Ang madalas lang na problema natin, waited tayo kung ano yung kailangan nating unahin. Okay? So, madalas, kapag may mga ganito tayong reason, hindi na tayo nakakatakas sa past experiences natin. At ang unang indication nun, nahihirapan din tayo mag-move forward. So, paano yan pag ganyan na? Ano pong gagawin natin? Katulad sabi kanina, kung kaya ni Lord, kaya natin yun, okay? Si God, hindi siya historian or hindi siya tumitingin or nagde-define by your past experience. Siya ang unang author or creator natin ng panibagong chapter ng buhay natin. So as we go along sa panibagong taon, yung drive natin, sana nandun pa rin na ayusin yung mga bagay na kulang or kailangan nating balikan. Katulad nung anong kayo yung makakasagot nun. Kasi again, iba-iba naman tayo ng experiences along the way. So, sa mga radical o yung mga taong mahilig mag-define ng sarili nila based on their past experiences, usually, ang hirap talaga niyan kasi yung predictor mo ng future mo is based on your past. So, minsan, dyan din nagkakaroon ng maraming problema yung kabataan growing up based on their childhood memories or experience. So, kailangan natin yung baguhin. So, kung may pagkakataon tayong baguhin, hindi na natin kailangan maghintay ng panibagong taon. Kung kaya natin ipag-pray yun sa moment na to, kaya natin ihingi ng tulong kay Lord, gawin na natin. Again, ano po daw sinasabi sa Isaiah 43 verse 18? Forget your former things and do not dwell in the past. Kasi kung nakastuck tayo, most of our time dun sa hinihintay natin magbago yun, again, hindi na magbabago yun. Ang may capacity magbago ng future natin or ng buhay natin ay si Lord. And of course, kailangan tulungan din natin yung sarili natin
na magbago. Kuha po? Amen. Yan. So sabi dyan, the truth is, ang pass na lesson mo, hindi siya life sentence. Sana yung mga pass natin may lesson. Pangit naman kung wala. No? Dapat meron pa rin tayo nauuwang sustansya dun sa mga kamalian natin sa buhay. Again, pag sinabing failure, hindi siya laging negative, no? So, take kung ano yung mga lesson na nakuha natin. Huwag niyong hayaang i-define tayo ng past natin. Kasi hindi na tayo mag-move forward pag ano. Okay? Number two point as we go. Point number 2, new beginnings start with repentance. Narinig niyo na po yung word na repentance? Ano po yung word na repentance? Pagsisisi. Ayan. Sabi dyan, as the quote goes by, hindi denial, kundi pagbabago. Ano po yung ibig sabihin? Sabi sa Psalm 51 verse 10, create me a clean heart, O God, or a new heart sa ibang translation, no? So, hindi tayo denial pagdating sa repentance. Hindi lang tayo laging, kapag nagbabago tayo, usually kapag nagkakaroon tayo ng matinding pagkakamali, usually nag-pray na agad tayo na parang, sorry Lord, kasi ganito ako, or bawi na lang ako next time. Madalas ginagawa natin excuse yun. Kasi again, parang katulad nga ng sabi natin kanina, only yung reset kay Lord. Pero most of the time, ako guilty ako dyan eh. Madalas, sorry Lord, or bawi na lang ako next time. Kasi pagka next time, or hindi mo siya ginawa at this point in time, nagkakaroon ka na agad ng reservation dun sa time frame mo. Okay? Kasi yung next time, hindi pa siya dumadating. So, ang tunay na pagbabago happens start the moment na nag-surrender tayo kay Lord. Or doon nag-i-start yung tunay na repentance natin. Okay? Madalas tayo ganito, di ba? Kapag may problema tayo, or halimbawa, hindi mo pa nga ginagawa yung isang bagay, at alam mong mali, hinihingi mo na siya ng sorry. Kasi alam mong mali yung decision na ginawa mo. Pero at the end of the day, again, sinasabi dyan, dapat wala tayong time frame doon. Kung gusto natin humingi ng tawad, repent at the moment, hindi mo na kailangan hintayin yung next time. Again, katulad ng pagbabago ng taon, hindi na natin kailangan hintayin yung 2027 for the next year para magbago tayo. Okay? The moment ngayon, habang nakaupo kayo, start na tayo. Kuha po. Kasi kung next year pa, ganyan, ilang buwan pa yun, bago kayo magbago ulit. Diba? Ilang months yun, kaya next year na lang ulit. Kaya yung iba, di ba, pagka, ang example dyan, yung mga gusto mag-exercise, sabi nila next year na lang, hanggang next ng next, kasi kailangan decided ka na. Kanina na pag-usapan namin yun na yung feeling ng pagiging ready, actually hindi siya pakiramdam. Dapat, ang pagiging ready is a decision. You will never feel ready unless you're decided to go through. Okay? Sabi dyan, repentance, ito yung pag-amin. Kung meron tayong guide dito, madali lang naman siya. O pagko-confess, kung ano man yung mga bagay na may mali tayo, gusto natin i-ayusin o i-rectify yon, aminin muna natin. Sabi nga, di ba? Sabi din sa word, kapag ang tunay na healing start when you acknowledge kung ano yung kasalanan mo or ano yung pagkakamali mo. Kung denial ka, personally, dun sa mga bagay na yun, hindi ka mag-heal. Kasi hindi mo siya ina-accept. So, kailangan mo i-accept yun. So, by the help, kailangan mo siya ipag-pray kay Lord. So, si Lord ang number 1 na kailangan nating pagsabihan ng mga bagay na yan. Especially kapag confidential siya o hirap kayong i-open sa ibang tao. Okay? So, pwede niyo iiyak sa prayer niyo. Aminin natin, i-confess natin kay Lord yan. Si Lord naman, walang judgment sa atin yan. Okay? Ang judgment yan sa later days pa. Pero, again, at this point, i-confess natin kay Lord. Kay Lord lahat yan. Lalo na kapag hindi niyo pa kaya. Okay? I-confess ako sino man. Pero, nangyari naman yun, pwede niyo rin yan sabihin sa mga leader niyo, sa best friend niyo, sa mga taong alam niyo merong magandang background pagdating sa pagtulong sa inyo as a person. Plus, sabi dyan, pag plus, hindi siya tinatanggal, di ba? Yung basic rule of math, di ba? Hindi mo naman pwede tanggalin yan. So, kailangan umamit ka. Pangalawa, ano sabi po? Pabasa po. Pagbabalik loob. Pag sinabing pagbabalik loob, paano po yun? Attend na ako lagi. Hindi na ako absent kapag yun. Attend na ako kapag kahit anong, wait ka tumatawa. Hindi na ako absent tuwing yun. Lagi na ako nandito. Balik loob na yun? Hindi po. So, kailangan ng pagbabalik loob, decision siya comes from our heart. Okay, so singit ko lang, lagi meron example sa Bible yan, no, na yung heart natin decideful yan. So, your heart, ang instruction dyan ay dapat nililid natin. So, lead your heart, not follow your heart. So, madalas kasi,
When you follow your heart, nagkakamali tayo. So, dapat mag-iilid natin yung heart natin. Plus, yung pagbabago ng direksyon. Kung mali na, di ba sabi, pagka-example niyan, pagka may botones kayo, kung mali na una niyan, hindi mo na maaayos yan kahit itama naman yung pasok ng ibang botones. Sa dulo, mali pa rin yan. Nakakuha niyo analogy, di ba pag mali ka na from start, hanggang dulo na yan, kahit tama naman, parang feeling mo tama naman. Pero mali yun. So, kailangan, aminin mo siya, alam mo na, acknowledge mo na kamali ka, pagbalik loob, ayusin, tapos doon mag-i-start yung new direction. Kasi kung mali na yung direction mo, wala nang way para i-correct yun kung dadiretso mo pa rin yung direction na yun. So, kailangan, baguhin natin yung direction natin. Okay? So, sabi niyan, hindi reset lang ang ginagawa ng Diyos para itago ang kasalanan. I-reset niya para baguhin ang puso. Yung example natin kanina, yung prayer sa Psalm 51:10, ano sabi doon? Yung repentance natin dapat may new heart or you pray for a new heart. Mostly hindi lang siya basta heal your heart kasi yung pa rin yung same heart mo na meron ka. Ang pinag-pray mo bago talaga. So, bagong puso. So si Lord ang nagbibigay nun, hindi tayo. Kung tayo lang, mag-fail ulit tayo. Again, sabihin niyo yun lagi sa sarili niyo na kapag tayo lang, destined yun na mag-fail. Okay? So, kung kay Lord yun, dapat kay Lord. Okay? Okay. So, number 3. Ito yung pointer number 3 natin. Babalikan natin yung tatlo ha. As we go, sa pagbabago natin, pointer number 3, pabasa po. God specializes in fresh start. Siyang Diyos ng again. Ulit. Diba sabi nga, only reset. So, kapag meron tayong gusto baguhin, pwede yun. So, I pray na sana hindi yun yung maging drive natin na mag-commit ng maraming, halimbawa, meron tayong commit na kasalanan, tapos ang magiging growth natin para maging legal yan is pwede ko namang ihingi ng sorry yan kay Lord. Hindi po. Kasi yung sinasabi sa pointer number 2, kailangan mo ng repentance. So, pag nagre-repent kayo, dapat may conviction na hindi na ulit gawin yung kasalanan or yung ginagawa nating mali. Nakukuha niyo po? So, hindi siya excuse na okay, sabi ni preacher, pwede naman daw yan, sorry lang ako na mag-sorry. So, again, sabi doon sa pointer kanina, hindi siya natatapos sa yung sorry natin. So, yung true repentance, kailangan meron kang tatlong bagay. Ano po yung tatlong bagay na yun? Una, pag-amen, pagbalik loob, at saka yung pangatlo, pagbabago ng direksyon. May nagbago ba ng direksyon kapag ginawa mo ulit yung dating mali mo na? Wala. So again, yun po yun. Nakukuha ninyo? Okay. So balik tayo sa pointer natin na number 3. As we go, kailangan meron tayong Diyos na merong again. Okay. So yung bagay na i-dive natin, punta kayo sa Lamentations 3, verse 20-23. So ito, nilagay ko lang, His mercies are now in you every morning. So rinirin nyo yun. Again, di ba yung sabi dyan, ang kailangan natin yung Diyos na handa tayong i-reset all the time. So again, meron tayong mercies na nire-renew. Ano po yung mercies sa Tagalog? Habang. Pag-awa, ayun, pwede rin. Sa familiar with the word, so si Lord lagi siya merong mercy sa atin and nare-renew yun, di ba? Hindi yun specifically every morning. The moment na yung lumapit tayo kay Lord para i-reset, automatic nare-reset tayo. Okay? Ito, basahin natin. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Ito po yung full verse nung kanina. Great is your faithfulness. Okay. So sabi dyan, our journey with God, bukas ang Diyos ay hindi napapagod sa pagbibigay ng second chance or second chances. Tayo lang napapagod maniwala na pwede pa. So minsan, nauubos din tayo as a person eh. Minsan magkakaroon din kayo ng guilt feeling na lagi na lang akong humingi ng sorry kay Lord or hindi na ako nakaka-attend. Usually yung mga, hindi siya based on specific level nyo ngayon ng emotion, madalas sa youth. Ako kasi experience it ng youth na kapag hindi ako nakaka-attend for a certain week, pakiramdam ko, dapat hindi na ako umattend kasi nahihiya na ako. May ganun ba kayo? Na parang, 3 weeks na, hindi na ako nakaka-attend, nahihiya na ako kila Pastor Bry, nahihiya na ako kila Ate Reyna, nahihiya na ako din sa kasama ko kasi sila parang
dire-diretso sila, tapos ako nalileft out na ako. Naranasan niyo na ba yun? Sa youth? Di pa naman. Sana hindi, no? Pero kapag nangyayari yun, again, tandaan ninyo, hindi galing yun sa, ang galing yun sa kaaway, no? Ini-inject kayo ng false information na dapat magkaroon ka ng insecurities at magkaroon ka ng ganong feeling para hindi ka natuluyang umaten. Pero yung reality, lagi kayong welcome sa church. Lalo na kay Lord, dapat lagi kayong nire-reset ni Lord. So kung may mga problem man kayo, or hindi nyo pa kayang i-open yan, again, sabi nga doon sa pointer number 1, kailangan i-open natin yan. Kanino po? Kay? Parang ang tamlay na talaga kay Lord. So, kay God. So, dapat i-open natin yan. Okay? So, yun lang. No? Sabi dito, our journey with God, kahapon ka man bagsak, kahit kaninang umaga ka nagkamali, kahit paulit-ulit yung struggle mo, anli po yung pagpapatawad ng Diyos natin o yung reset sa Kanya. No? Sana hindi ma-inject sa inyo na magkaroon kayo ng insecurity dun sa ganong bagay, especially sa youth. So yung mga youth ngayon, mahina yung heart daw. So sabi sa study, so kapag may konting failure, nag-fail sila kasi they don't get over dun sa past experience nila. Kaya tinutulungan tayo magbago sa tulong ng ating Panginoon. So lumapit tayo kay Lord, hindi natin ng kung ano man yung kailangan natin ihingi ng patawad or tulong, ang Diyos laging nakikinig sa atin. Okay? Sabi dyan, as we start together or grow together, ang tanong, yung unang tanong sa atin kanina? Pwede ba tayong mag-reset? Ano po tanong? Ano po sagot? Ang answer, yes, kay Lord. No? Meron pa tayo isang verse dito, buksan niyo po sa Isaiah 43:1, see, I'm doing a new thing. So, a new thing. So, hindi siya based doon sa past thing. No? Pag sinabing new, bago, completely yun. Nakukuha niyo po yung point? Hindi siya continuation ng past mo. Pagka nag-surrender tayo kay Lord, yung creation, bago talaga siya. Okay? So, yun po ang sinasabi dyan. No? So, tuloy natin. Yung pointer natin na tatlo, kung pagod ka na, una, meron kang reset. So, only yung reset. So, only yun. Pwede natin yan. At the moment na magre-reset kayo, o hingi kayo ng tawag, hindi nyo na kailangan hintayin yung another year or any moment of your life. Dapat, the moment na naramdaman nyo siya, or kailangan nyo siyang gawin, yun na yung moment na yun. Kuha po. Number 2, kung nasira ka, merong restoration. Narinig na ba yung word na restoration? So, yung restoration, yung pag-aayos, no? So, kung meron ka mga bagay na sira sa'yo sa buhay mo yun, naayos yun, nire-restore yun ni Lord. Si Lord po ang mag-restore, no? Hindi tayo. Kasi kung tayo lang, destined tayo mag-fail. Okay? Kung nawala ka, merong way back. Merong way back, pero different direction. Okay? So, may mga failure tayo na meant to be failed para magkaroon tayo ng redirection sa buhay natin. Okay? So, hindi yan closed door. Na kapag may problema tayo at the moment na hindi na natin alam gagawin natin, wala na tayong maging solution, tinatanggap na lang natin yung reality na yun. And kapag ganun yung thinking natin, madalas hindi na tayo nakaka-move on. Or tinatanggap na lang natin na ganun tayo at this point hanggang sa latter part ng buhay natin. Pero the moment na i-confess natin yan, hingi natin ng confession kay Lord, magbago tayo, and hayaan natin si Lord na may direct ang buhay natin, meron pong restoration, merong new heart. Okay? Ayan. May reset button ang buhay natin at ang pangalan niya ay, ano po? Jesus. Malakas naman. Ano pangalan? Jesus. So, yun naman usually kapag nag-pray tayo in Jesus' name, di ba? Napapansin niyo yun? May mga marunong na mag-pray. So, yung reset button natin kay Lord, baka sa iba nyo hanapin, ha? Pag sa iba yan, hindi yan gagana. So, dapat, lagi natin hanapin kay Lord. So, marami din, no? Marami ring mga bagay na katulad ng wrap-up na pinakita ko sa inyo. Balikan lang natin yung unang pointers natin. Ano ba yung una? Sa mga nagna-notes, may nakikita ko na nagna-notes eh. Yung una, point 1, God is not stuck in your past. So, hindi ka dinidefine ni Lord based on your past experience. No? Kapag the moment na you surrender, bago ka na. At bago ka na. Ano? Okay? So, hindi na ikaw yung dating makulit. Kung makulit ka man, hindi na ikaw yun. Kay Lord, bago ka na. Kung ikaw yung pakiramdam mo, pasaway, kay Lord, bago ka na. Okay? Number 1 po yan. Number 2,
Ayan. New beginning start with repentance. Ano po yung formula natin pagdating sa repentance? Ano po yung tatlo? Pag-aamin, pagbabalik loob, at pagbabago ng direksyon. So, hindi po pwede kulang ng isa yan, ha? So, pagka nagbalik loob ka lang, pero wala ka namang pag-aamin, hindi siya repentance. O, kapag nagbago ka ng... Actually, hindi mo nga ma-reach yung new direction, eh. Kasi parang ano yan, eh. Parang group ka to do again kung ano yung pinagagawa mo before. Kasi wala kang pag-aamin. At hindi ka talaga tunay na nagbabalik. So, kailangan nag-exist yung tatlo. So, ito yung basic formula. Kapag kailangan na natin inatawid dyan kay Lord, o aminin muna natin, Lord, ito po ako, ito yung kailangan ko, ito po yung gusto ko mangyari based sa nagawa natin, okay? Ano po yung number 3? Yung 3 is, yan, specializes in fresh start. Okay, so new beginnings, fresh start. Bago, hindi siya continuation ng past mo. The moment na you surrender, natatapos na po yung buhay na yun. So, panibago niya. Kaya siya fresh start. Wala naman nag-start na mayroong kaduktong. Hindi yun start, no? Continuation lang yun. So, yan. Fresh start tayo lagi kay Lord. So, kapag ka na kay Lord kayo, papansin niyo yan, nag-glow up na kayo. Kasi fresh start yan. Pero totoo yun. Lahat ng anak ng Diyos, glow up. Kasi syempre, natututunan na sila mag-care sa sarili nila. Kasi ma-attend sila ng church, di ba? Mga ganun. Okay? So, yan po yung tatlo, no? So, to share lang, as a nagsasalita sa inyong harapan, hindi rin perfect ang aming mga buhay, no? So, huwag na kaming i-idol. So, hindi kami ang ina-idol. Ang dapat ginagawa natin, example, si Christ. Kaya nga, Christian, Christ-like, no? Dapat siya ang foundation ng belief system natin para maging katulad niya tayo. So, ako personally, marami din ako mga mali ng mga nakaraang taon at mga nakaraan. So, hindi yun natatapos. Lagi akong may pagkakamali. Pero again, yun yung bounded ako dun sa drive na si Lord mapagpatawad. Again, hindi ko yung ginagawang excuse. Sana sa atin din lahat na magkamali o piliin natin yung mga bagay na yun. Kapag tinamaan tayo o tinapit tayo ni Lord, surrender natin lahat. No? Kasi kapag sinabi natin na next week na lang, Lord, next week na lang ako aaten or next week na lang ako pupunta. Kasi kaaway ko pa si ganito eh. Di ba minsan ganun, no? Again, hindi kayo pumupunta para sa kanila, no? Doon kasama yun, pero dapat ang maging drive natin is yung si Lord. Bakit ba tayo umaaten ng church? Para kanino po? Para kay Jesus yun. Para kay Jesus, eh. Nasabi dyan, no? Ang reset button ng buhay ay kay Diyos. So, sa akin, again, may mga maling decision din ako. May mga bagay akong na-compromise sa mga nakaraang taon. At yun yung prayer ko, no? Nung 31, nagmumotoran, na ano ba kayo nagmotoran? Yung mga nagmumotor? Ang ingay, di ba? Dapat sabayan yun, ganun-ganun din kayo sa motor, no? Tapos, nag-pray lang ako konti. Tapos yun yung prayer ko, by heart, na i-pray na si Lord yung mag-direct ng way ko. And, as the moment in time, mayroon grace si Lord sa buhay natin na hindi nag-fail. And yun nagsusustain natin to continue. So sa mga youth na marami pang full of energy, marami pa kayong mga bagay na iwiwi. And I pray na dapat lagi niyong unahin si Lord doon. No? Kung si Lord yung mag-decide doon, it's a perfect plan for you. So you start kung ano man yung pinagagawa sa atin ni Lord. At mangyayari lang yan kapag nag-repent na tayo sa Kanya. Kuha po? So yun lang, no? So wala muna tayong groupings now, pero kung gusto niyo i-assess yung sarili niyo, pwede niyo picturean to or in-note to at sagutin natin to kapag may time tayo or sa sarili niyo. Number 1, anong restoration ang kailangan mo sa current situation mo ngayon? So lahat tayo may struggle. So yan yung mga bagay na dapat i-list natin when we pray to the Lord. Paano mo sisimulan? Ang journey mo actually kasama si Lord at yung insight mo dun sa topic, especially dun sa restoration part. Okay? So yun lang, tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at hapon na ibinigay mo sa amin, Lord God. Lord, salamat sa buhay ng mga kabataan ito, Panginoon. Salamat sa salita mo, Panginoon, na tunay na tumatatak sa puso at sa isip ng bawat isa, Lord God. Lord, I pray na this 2026, Lord God, I pray for these young people, Panginoon, these young hearts, Panginoon, na makilala ka, Lord God, at this early time ng buhay nila, Lord God. Ilayo mo sila sa kapamakan, Panginoon, at tuluyan na mga batang ito ay patuto, Panginoon, na mag-repent, Panginoon. Kaming
lahat, Panginoon, na isuko ang mga buhay namin sa inyo, Lord God. Dahil kayo lang po ang Panginoon ang nagmamayari nito, Lord God. Salamat, Lord God, sa opportunity, sa pag-reset, Panginoon, sa walang sawang pag-intindi, Lord God, at pagkagay sa amin, Lord God. Bagamat ang dami namin mga nagagawa kamalian, Lord God. Patuloy mo kami dinilinis, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa pagpapartake namin at pag-alala, Panginoon, ng body mong, Panginoon, na bayubay sa krus, Panginoon. I pray na maging reminder ito sa bawat isa, Lord God, na kung ano yung salvation sa buhay namin, Lord God, kung bakit kami nandito at nagpapatuloy, Panginoon, para maglingkod, Panginoon, sa tunay na Diyos at Hari ng mga Hari, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi na, Amen. Sabi kasi wala ng grouping, kaya kala ko. Ay, uwi na. Yun. So, salamat sa Panginoon kasi pwede pa tayong magbago. No? Pwede pa tayong mag-improve at pwede pa tayong magpakabait. So, napakaganda ng mensahe sa atin ng Panginoon. Na ngayong naririnig natin yung ganitong mensahe, hindi ko aksidente. Ito ay talagang pangungusap ng Lord sa bawat isa sa atin na magdesisyon tayong magbago. No? Hindi naman sa sinasabi namin masasama kayo. Masasama kayo. Pero alam nyo, napakaraming bagay na kailangan natin iayos. At ngayon naman, dadako tayo sa communion, sa banal na hapunan. Sa banal na hapunan, sa communion, pinapaalalahanan tayo dito na ang tunay na pagbabago ay hindi gamit sa sarili natin. Ito ay makakamit natin sa pamamagitan ni Jesus lamang. Diba? Sino nga yung reset button natin? Si Jesus. Sabi ng unang Korinto, chapter 11, verse 24, sabi ni Jesus doon, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Itong banal na hapunan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tinuturo sa atin ng communion na hindi natin kayang baguhin yung sarili natin gamit yung ating sariling effort. Mababago lang natin yung ating sarili sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maaring last year, marami tayong desisyon na pinagsisihan, mga pagkukulang sa sarili, mga moments na lumayo tayo sa Panginoon. Ang kagandahan po nito, pag tayo ay may iniimbitahan ng Panginoon sa isang communion, tinatawag tayo ng Diyos hindi para maging perfect. Tinatawag tayo ng Diyos ng mga pinatawad. So sa pagtanggap natin ng tinapay, alalahanin natin yung katawan ni Jesus na nabayubay para sa atin. Sa ating pag-inom ng juice, ito ay paalala ng dugo niya na sapat na para sa ating mga kapatawaran. So this new year, itong darating na bagong taon, dumating na pala, hindi na natin sasabihin na bagong taon, bago ako. Nasasabihin na natin, bagong taon, mas malapit ako kay Jesus. Gusto niyo ba yun? Kung bago tayo tumanggap, tayo po ay magkaroon ng time para i-check yung ating mga puso. Kung meron tayong kasalanan na dapat isuko sa Panginoon, kung meron tayong kabigatan na dapat ibigay sa Kanya, at yung mga pangarap natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ngayong taon, gawin nating sentro ng ating buhay yung ating Panginoon Jesus. Tayo natin tumayo. Panalangin natin itong mga elementong ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong buhay na sakripisyo, Panginoon, para sa aming mga kasalanan, para sa aming kakapatawad, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na dapat kami yun, Lord. Salamat din po sa iyong dugo na siya naglilinis sa amin sa aming mga kasalanan. Nagiging karapat-dapat kami sa harapan ng Panginoon, hindi dahil mabuti kami o perfect kami, kundi dahil tumanggap kami ng kapatawaran na nagmumula sa iyo. Salamat din, Banal na Espiritu, sa patuloy na pangunguna sa amin. Paspasan niyo po itong mga elementong ito, Lord God, at sa aming pag-take itong bawat element sa tinapay at sa juice, aming inaalala at aming kinikilala sa aming mga sarili, yung aming mga pagkukulang, at yung aming tunay na pangangailangan sa iyo, Panginoon. Kahigit sa lahat, Panginoon, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ito sa tanging pangalan ni Jesus.
Taas po natin yung tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Gawing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin inumin yung Diyos. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalit. Tayo natin manalangin. Ama namin Diyos sa banal, nagpapasalamat kami muli sa hapong ito at sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo kami, Lord God, pagbuklurin, Panginoon, sa isang pag-ibig at sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat kabataan na narito, Panginoon. Maging sa mga kabataan na hindi namin nakasama. Continue to reach them out, O Lord, at ibalik niyo sila sa inyong presensya, Panginoon. Kasan man sila, Panginoon, naniniwala kami na ikaw pong Diyos ang mag-iingat sa kanila. Lord God, sa aming pong paghayo, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, sa mga babalik sa pag-aaral, sa school, dalangin po namin ang pag-iingat niyo po sa kanila. Sa bawat desisyon ng aming mga buhay, dalangin po namin na lahat ng ito ay magbigay ng kaluguran sa iyo. Patuloy ka na pupurihin sa sambahin. Sa iyo pong pinakamataas sa pagsamba, sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng amin. Sige, makakaupo na po tayo. For announcement,